Yan. So, pagkatapos, mag-appear na yung quiz natin dito sa assessment. So, click natin yung assessment. Yan. So, wala pang questions, di ba? Pag-click ng bata, malalaman niya kung kailan magbukas ng questions at saka kailan matatapos, pwede magsagot. So, what we have to do is just to click this edit quiz. Yan. So, add. Tapos nun, pag-edit quiz, lagyan natin yung maximum grade kasi 10 questions yung hinanda natin, 10 lang din. Depende sa iyo kung tag 2 score per questions, pwede maging 22 but it's up to din kung ilan yung prepare mo. Sa akin, tag 1 point lang per question. Tapos, click natin yung shuffle. Sa add naman dito ay hindi nyo question but from question bank. So, hindi muna natin tayo kukuha dyan. Yan, hindi muna tayo magkukuha dyan kasi iba yung ating gagawin dito. Dito na pumapasok na magagamit natin yung notepad saka yung modules. What you have to do is just copy paste this whole questions. Ayaw ma-edit. Copy, tapos punta sa notepad, paste. So, pag nakuha nyo na dyan, ito yung magiging format na ating gagawin. So, dapat walang number na yan. Tapos, A, fold, dikit yan. Makikita nyo mamaya kung anong gagawin ko. Tapos, B, then, E, then the next is answer. So, yung answer natin dito is B. So, lagay natin dyan. Answer B. Lagay natin to kasi may clue tayo. Clue lang natin yan. Okay? So on. Same lang po yung ating gagawin hanggang umabot tayo sa number 10. Yan. Tuntuin nyo lang. Okay, natapos ko na. Cut ko lang kasi para hindi haba yung video natin. So, pansinin nyo lang yung mga pagkakaiba, no? Wala nang mga numbers, 1, 2, 3, hindi ko na nilagyan. Hanggang 10 yan, pero wala nang numbers kung anong items. Kasi, si Pams ay mag-assign kung anong number siya. Yung sabi ko nga kanina, isi-shuffle ni Pams yung questions natin. Hindi ito yung magiging number 1, no? Wala na siyang numbering. Tapos, andito pa rin yung ABCD, tapos yung mga sagot niya. So, tingnan nyo, A, tapos period, tapos yung sagot. Tapos, yung panghuling linya, answer, tapos colon, at saka B. No? Tandaan nyo itong maigi kasi ito yung format na ating gagawin. Then, pag natapos na kayo, just save this one. File, save, ito po, post test kasi ito. So, post, test. Post test. Save natin yung post test. Lagyan natin sa desktop para madali lang natin makita. Post test tapos txt. Save lang natin yan. So, pag natapos natin gawin yung notepad, balik tayo dito. Click natin yung assessment, yung pangalan ng assessment. Tapos, hanap tayo dito. Dito sa yung gear settings, hanapin natin dun sa baba, yung nakalagay na import. No? Second to the last. Click natin yung import. Tapos, click natin tong icon format. Yan. Tapos sa general naman, hayaan nyo lang yan sa general. Mag-choose tayo ng category dito. Default for assessment. Yung assessment kasi, yan yung pangalan ng ating nilagay kanina, di ba? Yung pangalan ng ating quiz, kung natandaan nyo. Ito nakalagay sa taas, default for assessment. Ito yung pipiliin natin, default for assessment. Ito yung tandaan natin kasi ito yung gagamitin natin mamaya, yung default for assessment. Tapos yan, hayaan nyo na yun dyan. Tapos choose a file. Hanapin natin yung file na ating ginawa kanina. Okay? So, nasa desktop yon. Ang pangalan nun ay post test. Letter P ito. Test. Tapos, open. Then, upload this file. Tapos, click import. Yun.
So, siya na nag-asa ng number. Kahit wala tayong nilagay ng number. Tamang-tama. Ibig sabihin, importing 10 questions from file, wala siyang error. Click continue. Yun. Na-import na natin, balik na tayo dito sa ating, kasi na-import na natin, napasok natin yung 10 questions, di ba? Balik na tayo dito ngayon sa ating assessment. Yan. Tapos kasi, na-import na natin, pwede na tayong mag-edit quiz. Tapos, add from question bank na tayo. Okay. So, if you remember, yung ginawa natin, ito yun, di ba? Default for assessment. Kasi maraming mga tanong na akong nagawa dito eh. But ito yung sabi ko nila dapat remember natin. Ito yung ginawang pangalan. Kung ano yung pangalan na na-click nyo, ito yung hanapin nyo. So, default for assessment. Okay. So, ito yung mga questions, di ba? What you have to do is just select this all. Yun. Then, add selected questions to the quiz. Yan. So, okay na. So, may choose pa rin tayo dito kung ilang points ang ibibigay nyo bawat item. Yun. Naka-shuffle na rin siya. Okay. So, okay na to. Let us check na. Balik tayo sa assessment. Yan. So, paano natin malaman na tama yung ginawa natin, pwede nating i-test, no? Kung ano ba, kung ano yung output ng ating ginawa. So, paano ba i-test? Dito sa taas, dito sa arrow down button, katabi ng picture nyo, click nyo dito tapos switch role to. Hanapin nyo dyan yung student. Ibig sabihin, pag click nyo yung student, yan yung interface ng mga estudyante. Ito. So, nag-act kayo, yung profile nyo, parang nag-act siya as a student. So, just click attempt quiz now. Parang ikaw na yung mag-attempt ng quiz. Okay? So, may reminders dyan. The quiz is a time limit of 10 minutes. Time will count down from the moment you start your attempt and you must submit before it expires. Are you sure that you wish to start now? Yes. So, just click the start attempt. Then, ito na nagsisimula na yung timer sa pag-answer natin. Tapos, ito yung number 1. Yung questions niya, which of the following is an example of interpersonal communications? Letter A teacher lecturing the class. So, tingnan natin, kasi ginawa natin yan dito eh. Which of the following is an example? Which of the following, ito yung number 10 questions natin. Interpersonal communications, tama ba? Okay. Yung letter A dito, the president eh. Diba? Pero pagdating dun kay Pans, nag-shuffle na yung mga choices. So, random lang tayo ha. Hindi ibig sabihin kasi, okay, basta answer lang tayo ng answer dito. I-test lang natin kung gumagana ba yung ating trabaho kanina. Yan. As you can see, nagka-countdown timer siya. Hindi ko lang i-check yung tamang sagot. Kasi nga, may mga estudyante na makakita ng video na to. Okay. So, parang DepEd LMS din yung dating niya. Ito yung version natin sa ating school. Diba? Okay, answer save. Kung mayroon pa siyang time, pwede pa siya makana kasi may time pa yung bata eh. May 8 minutes pa siya. He can choose to return to attempt. Pag meron siyang gustong baguhin sa sagot niya. Pag wala na, doon siya na sa finish attempt. Tapos, submit all and finish. Yun. Then, makikita niya kung ilan yung score niya. 3 out of 10. So, dun sa random sagot ko pala kanina, 3 lang yung tamang sagot. Okay? So, yan yung paraan para malaman natin kung paano mag-batch upload ng mga multiple choice.